Ito na mga kababayan, naglabas na naman po ng sama ng loob at galit po si Jam Magno sa mga DDS at sa mga grupo na gusto pong patalsikin si PBBM at gagamitin ang September 21 rally para po sa mga pansarili nilang political interest. Pakinggan po natin ang galit ni Jam Magno at ating pong bigyan ng reaksyon. Ito na po. Pupunta ka sa September 21 dahil may sinusuportahan kang pamilya, mali ang rason mo sa pagpunta sa rally sa September 21. Kung ang gusto mong gawin sa September 21 ay ipursige na si Speaker talaga ang may kasalanan ng lahat ng problema sa Pilipinas, mali ka na dyan. Kung ang rason mo sa pagpunta sa September 21 ay gusto mong ipalit si Sara Duterte bilang presidente, mali talaga ang kondisyon mo sa utak. Kung gusto mo at rason mo sa pagpunta sa September 21 ay para pababain si PBBM, mali yan be. Kung ang pakay mo sa pagpunta sa September 21 ay para sunugin ang Malacanang at makikiinggit sa nangyayari sa Nepal at sa iba pang parte ng mundo, mali ang sayo be. Bakit ko sinasabi yan? Dahil ang kalaban ay ang korupsyon na kailangang magbago dito sa Pilipinas. Ang korupsyon na dapat hindi tayo nagmamalinis kasi alam naman natin na hindi lang ngayon ito kundi talagang dati-rati pa. Kahit na siguro ikaw nung grade school may ghost project ka din eh na dapat 100 lang yung babayaran sinabi mong 200 sa nanay mo para kinupit mo na yung 100. O di ba? Because ingrained na talaga sa kultura ng Pilipinas ang korupsyon. At wala kasing tumindig at nagsabi na talagang hindi na dapat ito gagawin. Ang kaibahan kasi sa ibang mga tao, pag ang inyong rason sa pagpunta sa rally sa September 21 ay para manggulo, please lang stay at home. Ikakamatay mo pa yan. Dahil sa totoo lang, ang pagpunta sa September 21 at pagtawag, pag-call out, ang pagpapakita na hindi na tayo natutuwa sa korupsyon ay para sa mga sarili natin, hindi para sa mga politiko na makikinabang dito. Ang kahirapan kasi dyan, galit na galit kayo kasi may mga rason kayo na hindi naman nakakatuwa tulad ng pagsuporta ng politiko na hindi naman dapat ang naging focus sa rally na yan. Galit kayo dahil sinabi ko na hindi dapat kayo nagsusuporta ng politiko para sa September 21. Bakit? Kasi dapat loyal tayo sa Pilipinas, be. Loyal tayo sa bansa natin na marami sanang pera, pero ang dami-daming magnanakaw. At as ang malala pa dyan, hindi lang yung magnanakaw, yung mga nagmamalinis, yung mga supporter na hindi ginagamit ang utak, na just because sinabi ni ganito, dapat susundin para ka nang kumain ng tain yan, be. Na sinabayan mo ng coke bilang chaser. Hindi dapat tayo ganun. Dapat gising tayo sa katotohanan na dapat may magbago kung gusto natin na may pagbabago sa bansa natin. Hindi si PBBM ang kalaban. Ang kalaban ay ang korupsyon. Kung kayo kasi hindi nyo alam ang pinaglalaban nyo at ginagawa nyong kalaban si Speaker kasi yun ang may sabi ni Sara, o kinakalaban nyo si Sara kasi yun ang may sabi ni ganito, malibe. Kahit ako mismo hindi ko feel si VP Sara na maging presidente. Kasi at the end of the day, guguluhin talaga natin ang Pilipinas. Guguluhin talaga natin ang mga buhay-buhay natin kung kakayanin naman na may systemic change. Meron. Kasi nga 'di ba, ang gusto nyo, lulusubin nyo ang Malacanang, susunugin nyo. O san ngayon mag-oopisina yung Sara nyo? 'Di ba? Isip-isip. Ang kahirapan kasi sa inyo na hindi kayo nag-iisip ng maayos. Kasi hindi nyo kinikwenta na kapakanan dapat ng lahat ng Pilipino ang iniisip natin. Hindi yung mga sarili natin. Kasi di ba galit na galit kayo pag tinatawag kayong kulto? Kasi hindi ako naniniwala talaga na may kulto. Kasi ako naman, di naman ako nalinlang ni PRRD. Mahal ko pa rin naman siya hanggang ngayon. Pero hindi ako mapipilit na suportahan yung mga anak niya kasi ayoko na. Choice ko yun. Wala akong sinabing masama against sa kanila. Prangka lang ako na hanggang kay PRRD lang ang suporta ko. Pero, hindi ko rin talaga i-risk ang buhay ko, pupunta-punta ako sa September 21 para sabihing bring him home. Katangahan, kahunghangan, kabubuhan yan. Huwag niyong gawin yan. Because, uulitin ko, ang makakapauwi lamang kay PRRD ho ay ang pagtapos ng kaso niya sa ICC. Kahit man mag-grant siya,
ng interim release, hindi pa rin po siya makakauwi rito sa Pilipinas. Napaintindi po ba yan sa inyo? Iba rin ho ang issue ni PRRD sa issue po sa September 21. Kaya bawal doon ang DDS, bawal ang kakamping, bawal ang unity, bawal talaga pa. Pag ikaw ang rason mo ay para pabagsakin ang gobyerno, mali day, NPA na day, ikamatay na ni mo day. Mali yan. Kaya dapat ginagamitan ng utak. Kasi meron tayo niyan. Kailangan nating kwentahin. Worth it ba? 'Di ba? Hindi yan worth it para sa mga politiko. Kasi kahit ako sinusuportahan ko si Speaker, hindi ko pa rin iisipin na pupunta ako sa September 21 para pabagsakin siya. Hindi. Kasi si Speaker, accountable sa mga bagay-bagay. Kung iimbestigahan siya, hindi rin ako magsasabi, uy, wag mong imbestigahan. Dapat imbestigahan lahat. Hindi dahil guilty, kundi dahil kung walang tinatago, hindi allergic sa accountability. Diyan kasi nagkakamali ang mga DDS. Kasi kayo, para sa inyo, bawal maging accountable sa maling ginagawa. B, hindi dapat ganun. Ako personal, hindi ako ganun. Hindi nga siguro din ako konsentidor kasi na tao. Ang kahirapan kasi dyan, mga konsentidor kasi kayo kahit mali na ang ginagawa. Konsentidor kasi kayo dahil nga love and loyalty. Hindi be. Kasi mismo si PRRD, yun ang hinabilin sa akin. Hindi ako dapat loyal sa politiko. Loyal ako sa kapwa ko, Pilipino. Loyal ako sa panenerbisyo sa bansang to kahit minsan napaka-ungrateful ng mga tao. Kasi at the end of the day, yun ang realidad sa public service. It's a thankless job. Pero dapat, kahit man thankless, make it worth it by fighting for the right reasons. Kaya sorry kung ikinagalit nyo na all of a sudden, ano yung pinagsasabi nyo? Kasi sinabi ko na ayoko si Sara maging presidente, naging kakamping ka ko, huy! Hindi pa rin be. Kasi hindi ko pa rin pipiliin si VP Lenny or Mayor Lenny maging presidente. Pasensya na ho. Pero kung si Senator Risa naman, baka pwede. Kasi si Senator Risa naman at saka ako, wala naman kaming kinaibahan sa pinaglalaban. If the choice goes between Lenny and Risa, pasensya na ho kayo, Risa po ang pipiliin ko. Pero yung Sara Amy na tandem, pass. Pinagpipilit nyo, di ba, na si Speaker ang tatakbong presidente? Sorry na po, pinagpipilit lang po yan kasi yun po ang gusto na papaniwalaan nyo kasi yun ang naratibo ni Sara simula pa lang, di ba? Na ipinapalabas niya na talagang sinisiraan siya kasi yun talaga ang gusto ni Speaker kasi dapat ipapalabas talaga na super mega ka-duper evil si Speaker. Sorry guys, hindi nyo talaga mapipilit yan. Oo, marami kayong mapapaniwala sa ganyan. Pero at the end of the day, the truth will come out. Because somebody who is not allergic to accountability like the Speaker, na Diyos ko, yun pa nagsabi, o di go ahead! Investigate! Go ahead! Tama ang sinabi ng PBBM na walang sasantuhin. Kasi yan ang nangyari dati. Maraming kaibigan, maraming mga kakilala, maraming nakalusot. Hindi dahil ito yung tamang gawin, pero mas pinili na hindi na lang imbestigahan para wala ng gulo. Kaya kung ako sa inyo, be honest with yourself. Kasi that's what I did in 2022, kaya I decided to stop my support aside from PRRD only. Because even him going to the ICC is him being accountable because he's always been sure about being accountable. And he's always been the type of leader na uunahin niya yung accountability. Sana kayo din. Ito lang po yung masasabi ko dyan mga kababayan. Wala pong mangyayaring pagpapalit po ng Pangulo. Hindi po mapapalitan si PBBM. Ang tamang panahon at ang tamang lugar para po magpalit ng Pangulo ay sa 2028 election po, mga kababayan. Kaya wag po nating hayaan, no,
na mag-take advantage ang may mga political interest, may mga pansariling interest na grupo at mga politiko na gamitin po yung nagaganap po ngayon ng mga protesta para po iangat ang kanilang mga kandidato. Huwag po nating hayaan na sila yung manaig dahil pamumulitika lang po ang gusto nila, hindi po paglaban sa korupsyon. Kaya nga po ako, lagi kong sinasabi sa inyo, gaya ni Jam Magno, hindi po ako pabor doon sa mga rally na nananawagan na patalsikin si PBBM. Okay lang po mag-rally, pwede po mag-rally, basta po mapayapa. Kahit po si PBBM, sinabi niya sa interview niya, I think napanood niyo rin ito, sinabi niya na kung hindi siya presidente, ay sasama siya sa rally, sa kilos protesta. Dahil nauunawaan niya na frustrated ang taong bayan dahil po sa mga nababalitaan nating korupsyon. Sinabi po ni PBBM sa kanyang conference or interview, kahit siya sasama sa rally kung hindi siya presidente dahil nauunawaan po niya ang frustration ng mga tao sa mga nangyayaring korupsyon. Pero kung tayo naman po ay magre-resort sa rally na bayolente na may mga grupo na nagsasabi na mag-ala Nepal na tayo or Indonesia, mali rin po yan dahil yung bansa rin po natin na magsasuffer. Maaapektuhan po yung ating mga economic activities. Meron po akong pinarinig sa inyo na isang live streaming ng mga DDS na nag-uusap na gusto nila na isang linggo, isang buwan sila mag-rally para po ma-disrupt ang economic activities. Pinarinig ko po yun sa inyo dun sa isa kong video. Para ano? Para pagmukaing masama po ang administrasyon ni PBBM, para magalit ang mga tao, para mapatalsik si PBBM at ma-install nila si Sara Duterte. Yun po yung masama at maling hangarin mga kababayan. Ang kalaban po natin dito ay ang korupsyon. Kung yung gobyerno naman po natin, ang admin ni PBBM ay nagpapaimbestiga na at bumuo na ng independent investigating body, pwede pa rin naman tayo magprotesta. Sabi nga ng Pangulo, okay lang. Pero kung magpoprotesta tayo para patalsikin naman ang Pangulo or para maging bayolente, wala na po sa lugar yan. Dahil may ginagawa naman po yung Pangulo para po mapanagot ang dapat managot. Meron pa sa Senate, meron pa sa Congress, and meron pang independent commission na mag-iimbestiga. So wag po nating hayaan na manaig ang iilang grupo dyan, konti lang naman sila, na in my opinion mga DDS po sila, na gusto pong gamitin ang rally na yan para mapatalsik si PBBM dahil ang gusto lang nila ay i-install si Sara Duterte. Which is may mga bagahe naman din po. Alam naman po natin na may mga bagahe at problematic po dahil meron siyang issues sa confidential fund na hindi po niya pinapaliwanag. So para tayong naglokohan yan kung ganun. At yung mga grupo na gusto ng gulo, mag-ala Nepal or Indonesia, bansa po ang maaapektuhan, tayong mga Pilipino. Tayo po ang apektado, negatibo ang magiging epekto nito sa atin. Kung gusto niyo pong magalit, magpakita ng galit, huwag maging bayolente. Sumigaw kayo, mag-ingay. At kung gusto niyo, doon kayo sa harap ng mga bahay ng mga contractor, sa mga mansyon nila, o sa mga bahay ng mga sinasabing tiwaling congressman at senador na involved di umano sa anomalya ng flood control, doon kayo sa harap ng bahay nila. Magpakita kayo ng galit, mag-ingay, sumigaw, pero wag niyo silang sasaktan at wag magiging violente. Magkalampag kayo doon ng mga takip ng kaldero para ma-embarrass sila, mapahiya sila dahil hindi sila nahihiyang mag-flaunt ng kanilang kayamanan, ng mga magagarang kotse, mamahaling bag, alahas, at mansyon, at kanilang mga travel abroad. Dahil hindi sila nahihiyang mag-flaunt ng ganon, habang sila na-i-involve di umano sa katiwalian, then therefore doon kayo sa harap ng bahay nila magsisigaw at magwala. Pero wag mananakit at wag magiging bayolente. Dahil hindi po tama yan. Magkilos protesta, mag-ingay, magpakita ng galit, pero wag maging bayolente. At wag gayahin ng Nepal at Indonesia dahil tayo po ang kawawa din kapag nangyari yan. Magkilos protesta, kung hanggat maaari, maging mapayapa sana, Pero syempre, hindi po maiiwasang sumigaw at mag-ingay. Okay lang yan.
Again, sabi nga ng Pangulo, kung hindi siya presidente, sasama siya sa rally dahil na iintindihan niya ang frustration ng mga tao. Pero may ginagawa na rin naman siya para paimbestigahan ito at mapanagot ang dapat managot. So, okay lang magkilos protesta, wag lang magiging violente dahil magiging kawawa po ang ating turismo at ekonomiya. At wag naman pong patalsikan si PBBM or ang Pangulo dahil ang papalit po ay hindi kaaya-aya. May mga issues din po ng korupsyon, mga kababayan. And hindi si Sara Duterte ang mauupo, walang mangyayaring pagpapalit ng presidente maliban na lamang po sa election 2028. So, irespeto po natin ang tamang sistema at due process. Mga kababayan, maging maingat po tayo, maging matalino. May mga ilang grupo na ginagamit, nagte-take advantage ng mga pangyayaring ito, ng mga rallying ito, para pagmukaing masama, disaster or crisis ang admin ni PBBM para ma-install nila, maiupo nila ang gusto nila, ang kanilang idol. Alam naman po natin kung sino sila at kung sino yung gusto nilang iupo. Ang mga propagandista, and in my opinion, bukod sa mga propagandista at mga troll, may mga nakikita akong mga DDS na double time po sa paggawa ng content para pagmukaing crisis at disaster po ang admin ni PBBM at pinepresent po nila, pinoproject po nila si Sara Duterte bilang solusyon. Nakikita ko po yan sa mga DDS, sa mga live, sa mga content nila, sa kanilang mga usapan. Ginawa na po nila yan kay Pinoy Aquino. Binarand nila ang admin ni Pinoy na crisis or disaster and then pinresent nila, pinroject nila sa publiko si Duterte bilang solusyon. Chess master, master tactician, yan po yung kanilang narrative. Kaya nanalo si Duterte. Sinasabi naman natin na hindi naman perpekto, may mga pagkukulang ang admin ni Pinoy Aquino. Pero kung tatanungin nyo, mas maganda po ang ekonomiya natin noon, mas mura ang bilihin. Yes, may traffic, merong pagkukulang si Pinoy Aquino, pero andun na tayo, nagsisimula ng maging maganda ang Pilipinas. Nagbibuild na ng mga infrastructure, PPP, AFP Modernization Program, andun na. Yung trajectory ng bansa natin, paangat na. Kaso, binarand ng mga troll, propagandista at mga DDS vloggers ang admin ni Pinoy bilang crisis at pinroject nila si Duterte bilang problem solver, solusyon, master tactician, chess master. Ayun, nanalo. Anong nangyari? Magulo, murahan, disaster, bagsak ang ekonomiya, ang lala ng korupsyon, ang laki ng utang, at kung ano-ano pa. Ngayon, nagkaroon tayo ng bagong presidente, nagsisimula na ulit maayos, although hirap siya dahil alam naman po natin kung anong klaseng bansa ang iniwan ni Duterte kay PBBM. In my opinion, bankrupt na bansa. Pero ngayon, nakikita natin, nasisiwalat naman yung mga korupsyon, may due process sa paghuli ng mga kriminal. At kung ako tatanungin nyo, kahit kakamping ako, mas magaan ang loob ko sa admin ni PBBM kumpara sa admin ni Duterte. So, nagsisimula na po ulit tayo. Nagsisimula na tayo ulit ipaglaban ng West Philippine Sea. Nagsisimula na po ulit tayo maging maka-Pilipino, makabansa. Nilalabanan na po natin yung mga nagtatanggol sa China. Nagsisimula na po ulit tayo. Pero ito na naman din po ulit. Double time po at nagsimula na po ulit ang mga DDS at iba dyang mga propagandista na sinusubukang i-present, i-project ang admin ni PBBM bilang disaster or crisis. Ginagamit ang mga kilos protesta, ginagamit ang mga kasalukuyang issue para pagmukaing negatibo ang admin ni PBBM at pinepresent si Sara Duterte, pinoproject si Sara Duterte bilang magaling, matapang, matalino at solusyon sa mga problema. Kapag po kayo nagpadala at naniwala at nagpauto, alam niyo na po ang mangyayari. Nangyari po yan sa admin ni Pinoy Aquino. Ginawa nila yan sa admin ni Pinoy Aquino. Ginagawa din nila ngayon sa admin ni PBBM. Pero yung ipapalit naman nila,
ay sobrang sablay naman at may mga issues ng korupsyon at sandamakmak na issue. So kayo na mga kababayan ang humusga. Kami naman po, kaming mga vloggers, mga influencers nagsasalita para magpaliwanag sa inyo. At the end of the day, nasa sa inyo po kung papayag kayo na mangyari na naman yung nangyari noon. Again, sa 2028 election po tayo magpalit ng presidente. Sa ngayon, pare-pareho po natin labanan ng korupsyon. Yun po yung tamang gawin. Pero huwag maging bayolente, pwedeng sumigaw, pwedeng mag-express ng galit, pwedeng mag-ingay, pero huwag maging bayolente. Dahil pwede naman tayo mag-express ng galit natin sa pagsigaw at pag-iingay. Para ma-embarrass po ang mga kurakot. Doon tayo sa harap ng bahay nila kung gusto nyo. Pero huwag po tayong magiging bayolente. At huwag na pong magpalit ng presidente. Sa 2028 election na lang po. Yun lamang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood. Sana po i-like nyo ang video natin at makapag-comment kayo. At magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.